Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Iyuko na po natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, kami po'y lubos na nagagalak na mapasa hanggang ngayon ay nasa amin ka pa rin, Panginoon. Sa panahon ng lahat ng iba pang mga bagay ay wala na, ay narito ka pa rin po sa amin. Ikaw po'y sa walang katapusan hanggang sa walang katapusan. Tunay na pinasasalamatan ka namin, Panginoon, para sa mga kamanghamanghang bagay na ito na iyo pong ipinakita sa amin sa huling panahon na ito. Pinasasalamatan ka namin para sa revival na ito at para sa dako na ito rito, para kay kapatid na Carlson, para sa lahat ng mga kapatid na nagministeryo na narito sa buong palibot na nagsusumikap na itaguyod ang bagay na tama. Kami po'y nananalangin para sa kanila, Panginoon, ng buo po naming puso, na ikaw ay magbubunsod ng dakilang pagising sa Chicago, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob ito, naasam namin ang bagay na ito. Ngayon po ay iyong ipagpatawad ang aming mga pagkakasala at mga pagkukulang. At ngayon, Panginoon, heto po ako na sa pisikal ay napapagal, pero sa espiritual ay sariwa po ang aking pakiramdam. At dalangin ko na iyo pong pananariwain kaming lahat muli ngayon at ibubunsod kami na maghanda para sa anumang bagay na iyong inihanda para sa amin sa gabing ito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Tunay na ito'y dakilang panahon ng pagpapanariwa sa akin. Ikinalulugod ko ito ng lubos. Hayan po ang Panginoong Yesus na nababatid ng lubos kung gaano kung pinasasalamatan ng Panginoon para rito sa bagay na kanyang ginawa para sa atin. Ngayon, gusto ko pong pasalamatan ang mga nakikinig dito ngayon para sa lahat ng inyong kabutihan at para sa inyong pakikisan na nananatili kayo rito sa amin at nakikinig sa salita. At gayong linggo ng gabi, natatapos lang din ang isang gawain nitong linggo ng hapon, pero ang dako rito ay talagang punong-puno pa rin ngayong gabi. Lubos nga ang pasasalamat namin para riyan. Ngayon, gusto ko pong pasalamatan kayo para sa mamunting yung mga kaloob na regalo na ipinadala niyo sa akin, na inyo pong ipinadaan kay Billy Paul. Hayan po yung kahon ng candy at kahon ng biskwit, at alam nyo, ay kahon din ng mga pirapirasong walnut, at oo, ang lahat nga ng mga mamunting regalo na ito at mga bagay-bagay, malaki ang kaluguran dulot nito sa aming puso. Tunay na kinalulugod po namin ito ng lubos. Kadalasan, sa palagay ko nabanggit nila na nagpakolekta sila ng love offering. Di po yan ang dahilan ng pagpunta ko rito. Alam nyo yung lahat sa loob ng maraming mga taon na ito. Hayan nga, na yung love offering po, di ko man lang yun tinitingnan. Di ko po yun nakikita. Diretso po yun para sa biyahe ng pagmimisyon sa ibayong dagat na pinaghahandaan ko at ako po'y hahayo roon agad-agad. Makakatagpo ko kayo roon ng mga mainam na mga taga-Norway at taga-Sweden, ang orihinal niyong bayan, kung saan po kayo nanggaling, doon sa ibayo ng Norway at Sweden, at pababa sa Denmark, tapos sa tasuli sa Finland, at pagkatapos, hahayo naman sa ibayo para makipagkita kay kapatid na Matson, doon sa Kenya at Tanganyika, bibisita sa mga paaralan niya. Hayat, ang kalugod-lugod na kapatid ay tunay na nagpagal ng lubos sa mga paaralan pong yun. Ako po'y bibisita sa kanya para idako ang ministeryo na ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus sa harap ng mga kalugod-lugod ng mga kabataang kalalakihan na humahayo roong daladala ang Ebanghelyo. Ngayon, pagkagaling ko roon, bababa ako sa Timog Afrika, uuwi, padadaanan pa uwi ang bansang China, bansang Hapon, at dadaan patawid sa kabilang bahagi ng mundo. Diyan po natin ginagamit ang mga love offering na ito. At tayo'y, nangyaring yung mga tao sa Dakuro'y wala silang kakayahan na magtaguyod ng mga gawain. Kaya iniipon ko ang lahat ng naibibigay ng mga tao rito, yung mga pumapasok. Hindi po ako nagpapapalit ng tseke. May selyo po yun galing sa simbahan at pupunta yun bilang kaloob at doon lang po yun magagamit. Doon po lamang. Kaya heto na nakababatid ako na mapupunta lamang yun sa tama. Kita nyo? Kaya lubos-lubos ang pasasalamat namin. At tunay na nagagalak ako, halos 80% ng kongregasyon natin dito sa palibot ng Chicago ay kadalas ay mga tubong taga-Norway o taga-Sweden at sila nga'y mga kalugod-lugod na mga tao. Sa totoo lang po, paalis na ako ng Chicago at pupunta ng Tucson, Arizona. Doon na po ako nakatira ngayon. At doon sa tinutuluyan ko, yung may-ari po ng bahay ay isang munting taga-Sweden. Sa palagay ko po ay nakaupo siya rito ngayon sa gabing ito. Si kapatid na babaeng Larson. Doon ako tumutuloy sa tahanan niya sa Tucson, Arizona. Di ko pa siya nakikita, pero dito siya sa Chicago nakatira. At marahil narito po siya sa mga oras na ito kung wala siya roon sa Tucson. Sa diyangang kalugod-lugod, madaling pakitunguhan at mapagpakumbaba, siya at ang kalugod-lugod po niyang asawang lalaki. Tunay na nalulugod tayo sa kanya. At ngayon, kapatid na Carlson,
Christian businessmen, sa lahat po ng mga kapatid na ministro sa lahat ng dako, kayo'y masaganang pagpalain ng Panginoon. Maging ang dakong ito'y pagpalain ng Panginoon at gawing ang dakong ito'y maging dakilang dako ng pagliligtas. Isang dako na dakong kanlungan kung saan ang matuwid ay dumudulog at siya'y naliligtas. Yan ang sincero kong pananalangin. At nagtitiwala ako ng buong puso ko na sa masakit na nakahihiwang mga mensaheng ito, kung may intensyon po ako na sakta ng sinuman, patawarin ako ng Diyos. Di ko po yun gagawin sa wala. Pero heto nga na ako po'y bilanggo sa salitang ito. Kita nyo? Kinakailangan kong manatili mismo rito. Di po ako nagsasalita ng matitigas na pananalita para lang pasamain ang loob ng mga tao. Masakit ang pangungusap ko sa mga bagay-bagay kuminsan, pero para ibunsod ang mga tao na tumuon, tumingin. Kumbagay, isa pong madiing pangungusap. Oh, tingnan nyo. Kita nyo? Para ibunsod ang mga tao na tumuon doon. Tingnan yon. Pagkatapos, kapag nakukuha mo na yung atensyon nila, marahil kuminsan ay may pagtama yun sa kanila. At halos siyam sa 10 beses, kung doon sa mga tao'y may kaunting pagtama yon sa kanila, sila nga'y tutuon para saliksikin ang mga kasulatan. At ang Diyos na mismo ang gumagawa sa mga kakulangan doon. Kita nyo? Sadyang sasaliksikin ang mga kasulatan. Kung may sabihin man ako na kung anong bagay na kontra sa mga kasulatan, may tungkulin kayo na lumapit at sabihin sa akin ang tungkol doon. Sulatan nyo lang ako o kung saan namang paraan para ipaalam yun sa akin. At yan din mismo ang dahilan kung bakit may tungkulin ako sa inyo na ipaliwanag itong mga kasulatan. Di ko nga ito ipaliliwanag sa inyo sa ganang akin lang. Sasabihin ko lamang kung papaano mismo ang pagkasabi rito. Yun nga ang sinasabi mismo ng mga ito. Sampalatayanan nyo yun. Sadyang ang sampalatayanan nyo yun ng ganoon. Ngayon, tunay ngang ikinalulugod ko ang pagbisita rito. Ito po ako na pumarito sa inyo na pagod. Kagagaling ko lang sa mga panayam at mga pagtitipon at kung ano pa. Nako'y talagang napagod ng husto. At 2 pagtitipon kada araw, kaya naman, bueno, masasabi kong ako po'y talagang malayo na sa kung ano ang kalagayan ko dati. Ako'y lampas 25 anyos na, alam nyo. Pangalawang 25 na po. Siya nga. Bueno, may isa lang akong pinangihinayangan na di ko po siya nakilala agad sa buhay ko. Ipinapangaral ko po ang Ebanghelyo nung ako'y sa palagay ko, mga 22 anyos. At kung pwede nga lang sana'y nakapag-umpisa sana ako noon na mangaral nang natuto akong makapagsalita na isang batang musmus pa lang. Nasasayangan nga ako. Ako sa mga mahalaga sanang taon na yon. Kaya naman, sa mga kabataan dito, tiwala ako na inyong kukunin yung punto kung saan ako nakapagsayang na magsisimula kayo agad sa edad 10 hanggang sa edad 21 o 22. Ako nga ay may pagtitiwala na magsisimula kayo ng mas bata-bata para di kayo magbabalik tanaw sa hinayong na binabalik tanaw ko ngayon. Samahan kayo ng Panginoon. Yan po ang dalangin ko. At ako po'y umaasa sa bagay na itinagubilin ng Panginoong Yesus na aking gawin sa pamamagitan ng kaloob. Kita nyo? Hindi ko masasabi na isa akong mangangaral, kita nyo? Dahil ako po'y, kung tutusin, hindi po ako matatas magsalita. Wala po akong edukasyon. Yan po ang dahilan kung bakit di ko masasabi na isa talaga akong mangangaral. Dahil kapag may nagsasabi na siya'y isang ministro, dali-daling nakatuon ng mga tao doon sa degree na natapos mo sa kolehiyo. Nakatuon nga sila agad sa kung anong mataas na pagkadoktor ng dibinidad o kung ano. At kapag magpapakilala ka na isa kang mangangaral, tapos itong mga salita ko ang gagamitin mo, itong di magandang pagbabaybay ko ng mga pangungusap, yung mataas na tingin ay nauuwi sa pagkadismaya. Pero hetong ipinadala ko ng Panginoon para manalangin para sa kanyang mga anak na may sakit. At sa katayuang ito, yung bagay na nalalaman ko tungkol sa kanya, may kaluguran nga ako na ipahayag yun ng buong puso ko. Kung may mga maliman ako na di ko sinasadyang gawin, ipanalangin niyo ako. Ako man ay nagkakamali rin. Ako po isang kapatid na tulad niyo rin naman. At ngayon, nagtitiwala po ako na ang Diyos ay may ginawa ng bagay. Kung siya'y hindi pa, naway gumawa siya muli sa gabing ito, mangusap ng ilang salita, o ng kung ano na magbubunsod sa inyo na manampalataya mismo sa Kanya. May isa po rito na nagnanais sana na magbigay ng kaloob di pa katagalan na medyo malaki-laking halaga ng pera. At sabi ko, di ko po yan matatanggap. Sabi ko, di ko alam kung anong gagawin dyan, kita nyo? Sabi nila, bueno, nasa $1,000 yun, kita nyo? At sabi ko, di ko alam kung anong gagawin ko riyan. Sabi nila, bueno, talagang inilaan namin ito para sa iyo sa personal mo. Di namin ito inilaan para sa simbahan. Di naman talaga ito pumupunta sa simbahan. Isa po kasi itong foundation, kita nyo? O pinadadaan yon sa simbahan, sa pangalan ng simbahan,
Pero ito'y nakabukod na pondo para sa pag-iibayong dagat lang, kita nyo? At kaya naman ito, kung ang mga kaloob ay di binubuwisan, kung ganoon ay doon dapat yun gamitin, ang lupon ng mga tagapangasiwa, ang mga tagapangasiwa ay nakaupo rito ngayong gabi na pinakikinggan ako. At totoo naman talaga yon. At sabi nila, talagang inilaan namin ito para sa iyo at para sa pamilya mo. Checking ngayon, hindi ko ngayon matatanggap, kita nyo? Sabi ko, di ko po yun matatanggap. Sabi ko, gusto niyo po ba akong magkaroon ng kagalakan? Sabi, opo naman. Sabi ko, pwede ko bang gamitin ito sa kung anuman na nais ko rito? Opo naman. Sabi ko, kung ganoon, hayaan niyo akong may tulong ko ito na may bayad sa pag-iibayong dagat ko. At sabi ko, tayo nga rito ay may sapat na damit na may dadamit. Binibigyan tayo ng mga tao na maraming may dadamit. At may pagkain mismo tayo sa hapag. May $100 ako kada isang linggo mula sa simbahan. At kaya sabi ko, tayo, haya't mainam ang buhay natin dito. Hayaan niyo magamit ko ito sa gusto kong paggamitan nito. At ako, sabi, wala naman pong problema. Sa inyo naman na po yan. Gamitin niyo lang sa makapagpapasaya sa iyo. At sabi ko, yan nga ang kagalakan ko. There's a blue Oldsmobile station wagon parked right in back of Brother Branham's car. Now, when they leave, they're going to be tied in there. So if you're here, would you please go and move it? A blue Oldsmobile station wagon from Iowa. I don't have Salamat po, Ginoo. license number, Pag-ibig, but you perhaps know who you kami nga'y lubos-lubos ang pasasalamat sa inyo ng mga narito. At ngayon, pagpalain kayo ng sagana ng Panginoon. At kung mapapadaan po kayo sa Jeffersonville, sige't dumaan lang kayo sa amin at kumustahin ako. Kung mapapadaan din kayo sa Tucson, sige't dumaan lang kayo sa amin at kumustahin ako. At ako'y magagalak na makita kayo. Ngayon, lagi na ako nakahimpil sa may Tucson, pero ang opisina, alalahanin, nasa Jeffersonville pa rin ito. Si Billy Paul ay naroon po lagi. Alam niya kung paano ako makukontak anumang oras. Kita niyo? Siya lang marahil ang tanging makakalam kung nasaan ako sa mga oras na yan, dahil nasa labas po ako lagi, palipat-lipat ng lugar sa isang dako at sa isa naman, at marahil narito, sabihin na lang natin sa Tucson. Tapos mga isang oras ang makalipas, may ibibigay na pangitain sa akin ng Panginoon. Napapupuntahin ako marahil ng Hawaii. Kita niyo? Kung saan nga niya ako isusugo, doon po ang punta ko. Sadyangang walang ibang lugar kundi doon, kita niyo? At inyo lamang akong ipanalangin. Kung di ko man kayo makita muli sa ibayong ito ng ilog, makakatagpo ko kayo roon sa kabilang ibayo roon. Amen. Ngayon, bago tayo dumako sa salita, at sa gabing ito, nais ko pong gumugol ng konting sandali lang, dahil nakatagpo ko ang ilan sa mga kaibigan ko rito na nanggaling pa ng Jeffersonville, at nakatagpo ko ang ilan pa sa kanila doon naman sa may kalsada, at magmamaneho pa sila ngayong gabi pagkatapos ng gawain. At mangangaral sana ako sa paksang paghahandang pagbibilang na nasa 2.5 oras ang haba. Kaya kung ganoon, di sila makararating agad ng Jeffersonville at aabutan sila na maliwanag na ang umaga. Kaya, heto't marami nga sa inyo na narito ang papasok pa sa trabaho at napakinggan nyo na ako sa buong sanglinggo at may kagalakan ako na kasama ko kayo. At kaya sa gabing ito, sisikapin ko na magawa ang abot ng makakaya ko. Ngayon, para di ako makapangusap at di ako makapagsabi ng anumang mali. Ngayon, mananalangin muna tayo bago tayo dumako sa salita. Mahabaging Diyos, sa pagkakatanto na heto nga na sa pagtanaw ko sa mga taong narito, ay marahil may ilan na di ko na makikita muli. Na ito na marahil ang huli namin pagkikita rito, na kung makababalik ako ng 1 taon mula ngayon, marami siguro sa kanila ang wala na sa panahon na yan, lalo na ang mga matatanda. At Panginoon, napagtatanto ko na may ilan dito sa gabing ito ang may sakit. At kung di mo po hihipuin ng kanilang katawan sa kung ano pong paraan, marahil sila man ay di na rin magtatagal pa rito. At gayon din, Panginoon, ako man ay di na rin siguro magtatagal dito. Di po namin nalalaman yung ngang ibunsod na kami maging sincero kung ganoon at may pagkamasigasig na binubulay ang salita ng Diyos na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. At babasahin ko po ang salita, Panginoon. Yun lamang ang bagay na magagawa ko, ang basahin lamang ang salita. At kami po'y aasa sa iyo na magsaysay ng kung anong bagay o gumawa ng kung anong bagay na magliligtas sa bawat tao na diligtas na narito sa gabing ito. Naway ang salita ng Diyos ay magkaroon ng realidad sa kanila na mga narito ngayong gabi, Panginoon, na mga di paligtas, na magbunsod sa kaibuturan ng kanilang puso na tanggapin ka bilang tagapagligtas nila. At naway ang Espiritu Santo'y lumukob sa aming kalagitnaan ngayon, mangusap sa amin, at gawin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatibay sa salita na kalakip ang mga tanda. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama.
At kapag ang buhay ay natapos na at tumungo na kami sa walang hanggang buhay, sadyang ang lubos ang pasasalamat namin, Panginoon, hanggang sa oras na yon at hanggang sa kapanahunan na yon na walang katapusan, nagnanais kami na makalagak sa iyong paanan at tumunghay sa Kanya na iniibig namin at sa Kanya na umiibig sa amin. Hanggang sa dumating ang sandali na yon, iyo pong panatilihin na malusog kami't masaya na pinaglilingkuran ka. Sa pangalan ni Jesus, kami dumadalangin. Amen. Whoever has this blue station wagon, Oldsmobile from Iowa, please move the car, if you will. We'll go out and help you find another parking place. But if we don't get the car out of the way, it's going to make it awfully hard for our brother after the service tonight. Now, who is from Iowa here? Please come out, will you? Otherwise, we're going to have to disturb several times during the meeting that we don't want to do. So if you're here, you are here, that's for sure. Sigit, bumuklat na tayo ngayon sa mga kasulatan. Sa ika-4 na kabanata ng San Marcos, sa ika-35 talata, babasahin natin. Kung gusto niyong sumabay ng basa, o marahil gusto niyong ilista, alam ko na maraming tao, nakikibuklat sila at nilalagyan nila ng marka yon sa kanilang Biblia, yung munting teksto, kung saan kumukuha ng ipangungusap ang ministro, at kapag namarkahan na nila, ay madali na nilang mababalikan yon. At gustong-gusto ko pong binabasa ang mga mumuntit simpleng mensaheng ito galing sa Biblia at ipangusap ang mga ito. Talagang may pagkalugot sa aking puso na gawin ito. Sa ika-35 talata po ng ika-4 na kabanata ng San Marcos. And the same day, when evening was come, he said unto them, Let us pass At ng araw ding yaon ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At meron siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo. At sinasalpukan ng daong ng mga alon, nanupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y nasa hulihan ng bangka. Natutulog sa ibabaw ng kutsyon. At siya ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bang anuman sa iyo na mapapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. And he said unto them, Why are you so fearful? At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsabihan, Sino nga ito, na pati ng mga hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Para sa kaunting pangungusap sa gabing ito, gusto kong humango ng isang teksto mula roon, at pamagatan itong pagtawag kay Jesus sa eksena. Ating tawagin si Jesus sa eksena. Alam nyo, nakikinita ko yung nararamdaman niya noong mga panahon na yon. Napakarami niyang ginawa noong buong araw na yon. At mangyaring siya'y napagod. At ganun na lamang na buong araw siya nangusap noong araw na yon. Nagtuturo ng patalinghaga. Kung mapapansin nyo, hayon yung tungkol sa binhi ng mustasa at iba't iba pang mga bagay. Napakarami niyang ginawang pagpapagaling para sa mga may sakit nung araw na yon at mga pagtuturo. At yung pisikal niyang lakas ay halos naubos. At gaya nga ng nalalaman ng kahit sinong ministro, na dito pa lang sa mumunti natin yung mga pagmiministeryo, ay ganoon na ang pagod natin doon. Gaano pa kaya yung sa kanya noon? Alalahanin, sa laman, siya'y tao lamang. Pero sa espiritu, siya'y Diyos. Ayan nga't isang tao na nasa laman. Kung kaya naman ang laman niya ay tao na sumasailalim sa mga tukso, sumasailalim sa sakit, at tulad nga ng sa atin, dahil kanyang ibinihis para maging isang tao, maging tao, at heto rin na siya'y Diyos sa espiritu. Sabi niya, Ako at ang aking Ama ay isa. Ang aking Ama'y nananahan sa akin. Noong bautismuhan siya ni Juan sa ilog Jordan, makikita natin ang Diyos na bumababa mula sa langit na gaya ng isang kalapati.
At sinasabi ng tinig, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdang panahanan. Ngayon, kung kukunin nyo yung orihinal at sa kung papaanong paraan yun mismo nasulat, ito'y lubos kong kinalulugdan na panahanan siya. Kita nyo? Pero inilagay muna nila yung pandiwa bago yung pang-abay na siyang lubos kong kinalulugdan na panahanan o siyang lubos kong kinalulugdan na panahanan. Lubos kong kinalulugdan na panahanan siya. Kita nyo? Siya, ang Diyos, nakapanahan kay Kristo at sa Kanya'y nakapanahan ng kabuuan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Inihayag ng Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ni Jesus. At si Jesus ang katibayan ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Kita niyo, hindi po tatlong persona. Tatlong katangian ng isang Diyos. Hindi tatlong Diyos. Ang tatlong Diyos ay pagano. Kita niyo? Hindi tatlong Diyos. Hindi. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay hindi tatlong magkakaibang Diyos. Ito'y isang Diyos sa tatlong pagpapahayag. Naroon ang Diyos, ang Ama, sa anyo ng Espiritu Santo na nasa haliging apoy, at iyon, walang sino man ang makahihipo sa Kanya. Siya'y banal, wala pa nung hain ukol sa sala ang naiyahandog, isa pa lamang potensyal na hain. Ngayon, ang siyaring haliging apoy na yon, ang pagkaama, heto't bumaba at pinaging Diyos ang pagkaanak. Siya'y nanahan noon sa isang haliging apoy. Heto nga siya, noon sa kaluwalhatiang Shekinah. Heto naman siya sa isang katawan na kanyang anak na kanyang nilikha't ginawa sa anyo ng tao. Kaya naman dito'y siya'y napaging anak ng Diyos, ikalawang Adan. Ngayon, kinakailangan niyang dumaan sa sinapupunan ng isang babae, di kagaya ni Adan, dahil yun yung bagay na kinakailangan niyang kondenahin, ang kapanganakan ng tao sa pamamagitan ng babae. Kita niyo? Kaya kinakailangan niyang dumaan mismo sa ganong paraan. Ngayon, ang Diyos ngayon, ang anak, ang siya ring Diyos. Ngayon, siya, sa pamamagitan ng paghahain ng katawan na walang sala, ay naghandog ng isang haing tao. Ngayon, ang selula o ang espiritu, buhay ay nakalagak sa dugo. At kapag ang selulang dugo ng isang kordero o isang hayop ay hinapak, ang buhay na naroon sa selulang iyon ay di maaring manumbalik sa mananamba, dahil yun ay sa hayop. At tayo'y tao, iba tayo. Ang hayop ay walang kaluluwa. Ang tao ay may kaluluwa. Kaya ang espiritu ay di yun makababalik sa tao matapos niyang gawin ang paghahain. Gayong ginawa niya ang paghahandog at nang may katapatan na nagsasaysay ng may pananampalataya na siya mismo'y nananampalataya na may sakdal na haing parating. Pero nung ang selulang dugo ang mahapak kay Jesus Kristo, ibinunsod noon ng Diyos. Kita niyo? Siya ay Diyos. Ang dugo na yon ay hindi dugong Hudyo. Ang dugo na yon ay hindi dugong Hentil. Yun ay selulang dugo na likha mismo ng Diyos. At ngayon, sa pamamagitan ng dugo na yon, na siyang kabayaran ng ating mga sala, ay nilinis ang mananampalataya. Iwinaglit ang lahat ng pagkakasala niya palayo sa Kanya, na mistulang di siya nagkasala. Ibinaksi ng Diyos ang lahat ng iyon sa dagat ng pagkalimot. At ang siyaring Diyos na naroon kay Jesus Kristo ay nagpapatuloy sa mananampalataya na ginagawa ang siyaring mga gawa na Kanyang ginawa rito. Dahil yun nga'y ang siyaring Espiritu. Hayan nga ang isang Diyos, kita nyo? Hindi tatlong Diyos. Oh, hayan nga't ganon na lamang na kayong mga Trinitarian ay napaglabo-labo ito. At ganon din na kayong mga Ones ay napaglabo-labo rin ito na sinasabing siya'y isa na tulad ng inyong daliri na isa. Kita nyo? Kapwa silang dalaway napaglabo-labo ito, kita nyo? Siya nga, kung siya'y isang Diyos na tulad sa inyong daliri na isa, papaanong siya ay siya ring sarili niyang Ama? Kita nyo? Kita nyo? Di nga siya maaring siya ring sarili niyang Ama. At kung siya'y may ibang Ama maliban sa Espiritu Santo, at kung ang Diyos ay isang tao na isang tao, kung ganoon siya'y ang Espiritu Santo ay ang kanyang Ama, at ang Ama ay ang kanyang Ama, Mateo 1, kung ganoon siya pala'y anak sa labas. Kita nyo? Kaya di nyo nga magagawang alinman yon sa dalawa ninyo, parehong mali. Siya ay Diyos na nahayag sa laman ng kanyang nilikhang anak. Kita nyo? Ngayon, kaya naman, nilikha ng Diyos ang anak. At mangyari rin na kayong mga Katoliko ay sinasabi nyo, walang hanggan na pagkaanak. Saan nyo po nakuha ang salitang yun? Di ko ngayon maintindihan sa isip ko.
Papaano siyang magiging walang hanggan at isa namang anak? Ang anak ay isang bagay na inianak. Papaano yan magiging walang hanggan? Ang walang hanggan ay di nagpasimula, di rin magtatapos. Kaya paano yung magiging walang hanggang pagkaanak? Oh, naku, kung hindi itong mga denominasyon ang nagpagulo nito, di ko alam kung sino pa. Di nakapagtataka na mga tao'y di makapagkamit ng pananampalataya. Di nila kasi malaman kung saan ba sila mananampalataya. Siya nga, ang kailangan natin ay isang mainam na makalumang pagbalik sa Biblia. Ganon yun. Ganon na ganoon. Ganon yun. Ngayon, si Jesus sa pagiging tao sa pisikal ay napagod. Napagal. Haya't nakahiga roon. Pagod. Marami kasing bisa ang lumabas sa kanya. At heto na sa kanyang pagiging Diyos, ang tanging magagawa lang niya ay kung ano. Ngayon sasabihin niyo, papaanong magiging Diyos siya at tao? Kita niyo? Yun ang hiwaga. Kita niyo? Sa katawan, siya'y tao. Sa espiritu, siya'y Diyos. Kita niyo? May nagtanong sa akin, ang sabi, kung ganoon, papaano yun? Kanino siya nanalangin sa halamanan ng Getsemani? Sabi ko, sasagutin ko yon sa iyo kung sasagutin mo ito. Nananampalataya ka ba na may Espiritu Santo ka? Oo. Sabi ko, kung ganoon, kanino ka nananalangin? Nasaan siya kapag nananalangin ka sa kanya? Mangyaring sinasabi mo na siya nasa iyo, at sa kabila nun, ay nananalangin ka sa kanya. Kita niyo? Sadyangang ang mga tao, nagkaroon lang sila ng kung anong munting kaisipan at kung saan na sila napapadpad. Kita niyo? Ganun nga ang nangyayari. Ngayon, sa Espiritu, siya'y Diyos. Sinabi ni Jesus sa San Juan 3, kita niyo? Mangyaring ang anak ng tao ay naroon ngayon sa langit, gayong nakatayo rito sa lupa. Gayong ang anak ng tao ay naroon ngayon sa langit, papaano yun sasagutin? Kita nyo, sinabi niya na siya nasa langit noong mga oras na yun. At heto naman siya na nakatayo sa lupa. Kita nyo? Oh, grabe. Kita nyo, haya't siya'y Diyos talaga na nasa lahat ng dako. Kita nyo? Siya nga, siya'y nasa lahat ng dako. Natatalos niya ang bawat pag-iisip sa pagkakabatid ng lahat ng mga bagay na nalalaman ng lahat ng mga bagay. Siya yun apat nasa lahat ng dako. Kita nyo? Kaya heto na ngayon na natagpuan natin siya. Nalalaman na may dakilang gawain siya sa harapan niya sa kasunod na araw. Papunta siya noon ng Gadara. At doon sa Gadara ay may baliw, isang lalaki na nawala sa tama niyang pag-iisip. At ayun nga siya na namumuhay sa kalagitnaan ng mga dyablo at sinusugatan ng kanyang sarili. Kaawa-awang ang lalaki na wala siyang magawa't di makatawag ng tulong. At ngayon nakita natin na naroon si Jesus sa kanyang daan papunta roon. Naniniwala ako na nalalaman na niya yun agad. Ipinadala na siya ng Ama sa dako roon. Nalalaman niya yun. At ngayon hayang pagod at napapagal, nagpunta siya roon sa likod at kumuha ng tiyempo na makapahinga ng konti habang papatawid noon ng bangka sa dagat. Maganda ang panahon. Marahil mga ganitong oras din ng gabi o medyo mas gabi na, tumatawid sila roon sa dagat. Ngayon, habang si Jesus ay naroon sa likurang bahagi ng bangka, doon sa may dulo ng bangka, marahil pumunta sa munting espasyo roon sa likod at humiga sa kutsyon. At habang nakahiga roon, namamahinga, yung mga alagad, biglang naisip nila, ngayon tapos na ang paglalakbay natin sa araw na ito o ang gawain natin para sa Kanya. Ngayon gawin na natin ang regular nating ginagawa. Sige't umpisahan na nating hilahin ng bangka. Katulad po ng mga alagad sa panahon ngayon, pagkatapos na matapos ang revival, at alam nga natin na katatapos lang nito. Ito na yung panahon na mabuting maglumagak na dahil katatapos lang nitong dakilang revival na nagkaroon tayo. Nanghihimalay na lang tayo. Kaya, yamang tapos na yon, ang bawat isa'y nagsibalikan na sa kanya-kanyang iglesia at kung ano pa. Nagsibalik na sa kanya-kanyang mga trabaho dati, ano man ang ginagawa niya. At nakita natin na yun ang ginawa nila habang si Jesus ay nagpapahinga ng konti. At ngayon, sila nga'y nagsimulang magbulay-bulay ng may galak tungkol sa mga gawa na nakita nila na kanyang ginawa. At pinagkukwentuhan nila yon sa isa't isa. Oh, gustong-gusto ko ngang isipin nyo na ganoon, na sila'y nagbubunyi ng may galak patungkol sa revival na nagkaroon sila nung araw na yon. Alam nyo, katulad ngayon sa mga alagad niya ngayon, sa pag-uwi nyo sa inyong bahay, kung kakatagpuin na tayo ng Panginoong Yesus sa gabing ito, at gagawa ng isang bagay na katangi-tangi, katulad ng bagay na ginawa niya kagabi, na pinabangon yung isang paralisado at siya'y pinalakad, at iba't iba pang mga bagay. Kita nyo? Ngayon, kung gagawin nyo po yun, o may isa na maliligtas, o kung ano,
Pagkatapos nga't sa pag-uwi niyo ay marahil yung ginang at ang asawa niyang lalaki, yung mga anak o kung sino pa, maupo nga sila at pag-uusapan ng tungkol doon. Yun nga ang ginagawa ng mga alagad na ito sa palagay ko. Yun ang ginagawa nila. Pinagkukwentuhan nila ang tungkol sa bagay na nakita nilang ipinangyari. O silang ay marahil nagbubunyi sa bagay na yon. At marahil pinag-uusapan nila ang kanyang mga gawa na kung papaanong nagawa niya, na pinatunayan niya mismo na siya ang ipinangakong salita ng Diyos. Ngayon, ang Mesiyas, kanyang mismong pinatunayan sa kanila sa pamamagitan ng mga gawa niya, sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng pagkilos niya, na siya ang pinahirang isa na yon. Ngayon, ang salitang pinahiran, o ang salitang Kristo ay ibig sabihin nito ay ang isa na pinahiran. Kaya ibig sabihin, may isa na pinahiran na mataas sa lahat ng mga propeta. Yamang ang mga propeta ay nagkamit ng isang bahagi ng Diyos, pero nasa kanya nga ang kabuuan ng Diyos. Kita nyo? Ngayon, sa makatuwid, ang tao ay maaari lamang magkamit ng bahagi, habang taglay niya ang buong kabuuan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ngayon, nag-uusap doon ng mga alagad, at kung paanong pinatunayan niya mismo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita na kanilang nalaman at narinig na ipinaliwanag niya na nagpatunay sa kanila kung sino siya. Oh, grabing gandang pag-uusap yon sa pagitan ng mga alagad. May magsasabi nga sa kanila, bueno, eto nga, nalaman natin, kumbinsido tayo, nananampalataya tayo na siya mismo ang Mesiyas na yon. Ngayon, kita nyo, naisip nila na di niya naririnig ang usapan na yon. Naroon kasi siya sa likurang bahagi ng bangka. Kaya ang sabi nila, siya na yon. Nalalaman natin na siya nga yung alagad, yung Mesiyas na pinahiran. Tapos marahil na pag-usapan nila roon yung ikinikilos ng mga tao. Ngayon marahil may nagsabi sa kanila ng katulad nito. Kung kaya nating makita yun, gayong mga di naman tayo nakapag-aral. Sino ba naman tayo at mga mangingisda lang sa lawa na ito rito? At nagagawa nating makita at malaman at mabasa sa ating mga kasulatan at malaman na ganap ang pagkakalapat niya doon sa larawan at nalalaman na siya'y napagkikilala na ukol sa Diyos na siya nga ang Mesiyas na yon. Kung ganoon, bakit di yun makita ng mga intelektual? Ano kayang meron sa kanila na di nila yun makita-kita? Pinag-usapan nila yung tungkol sa ikinilos ng mga tao. May ilan sa kanila, may ilan na naniwala, may ilan namang hindi. Ano pat, yan na yan ang nangyayari sa panahon ngayon. May ilang tao na sasampalataya sa kanya ngayon, may ilan na hindi. Pero siya, di nga siya maapektuhan na mababago siya nun. Siya'y nananatiling siya pa rin. Di siya nun mababago. Yung mga taong yon sa panahon na yon, marahil ganito yung pag-uusap nila. Alam nyo, nakausap ko ang ilang grupo ng mga tao sa dakong yun ngayon. Nung tayo, kanyang ipanumbalik yung isda, paramihin yung tinapay at mga isda. Nakausap ko nga ang ilan sa kanila at ang sabi nila, wala nang yung ibapat si Jehovah ngayon mismo. Dahil si Jehovah yung siya na nagpaulan ng mga tinapay mula sa langit para sa mga anak ni Israel. At sabi nila, wala pang ang sino mang tao na ganito mangusap. Abat, ang taong ito'y wala nang iba't ang Mesiyas nga mismo. Dahil nalalaman natin na ang Mesiyas ay isang propeta. At anuman ang sabihin niya, ang salita ng Diyos ay kalakip niya. At anuman ang sabihin niya, yun nga'y mangyayari at mangyayari. At ang tao na ito'y ang Mesiyas. Dahil anuman ang sabihin niya, ay yun nga'y mangyayari at mangyayari. Amen. Gustong-gusto ko yun. Yan ang dahilan kung bakit may kumpiyansa ako rito, dahil ito ang kanyang sinabi, at yun ang mangyayari. Tama. Siya, kanyang sinabi, ito ang kanyang salita. Ano man ang kanyang sabihin, yun ang mangyayari. Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay hindi lilipas. At pagkatapos, ang ilan sa mga tao ay pumanig sa negatibo. Sila, yung mga di mananampalataya. Ang sabi nila, ang tao na ito'y isa lamang manghuhula ng kapalaran. Ngayon, ang tao na ito'y wala namang nagagawa na kahit na ano. Alam natin na siya ay isang manghuhula lamang ng kapalaran. Ngayon, napagkikilala ng mga alagad na siya nga'y may mahiwagang buhay dahil nagagawa niyang tumingin sa puso ng tao at sabihin sa kanila ng eksakto kung ano ang ginagawa nila, kung ano ang nagawa nila, kung ano ang suliranin sa kanila, at kung ano ang mangyayari. At di yun nabigo, kahit kailan. Nangyayari talaga ng eksakto sa ganun mismong paraan. At yun nga'y wala nang iba't ang Diyos talaga. Ngayon, ang mga manghuhula o manghuhula ng kapalaran ay magagawa nilang magpalabas at manghula ng konti at ibunsod ka na maniwala ng kalahati. Ang dyablo po yan.
Kahit sino'y nalalaman yan. Kaya wala kang makikita na manghuhula ng kapalaran diyan sa labas na ibubunsod ang salita ng Diyos na magkatotoo. Wala talaga. Di na yun magagawa. Sila'y nasa kung saan na kumukuha ng handog kung saan para dayain kayo. Siya nga. At nabubuhay sila ng kung anong uri na lang ng pamumuhay. Pero pinatunayan ng taong ito na siyang Mesiyas. Kita nyo, ang dalawang espiritu ay gano'n na lamang na magkapareho sa isa't isa na dadayain nito ang pinakahirang kung maaari. Pero kung sila'y hirang, di sila madadaya nun. Kita nyo? Pero gano'n na lamang yon na magkapareho. At lalo na sa huling mga araw na ito, sinaysay na yun ni Jesus na magiging gano'n sila, ang dalawang espiritu. At kung papaano ito, ng kabilang panig, na di nagsasalubong sa dalawang panig na ito rito't di nagkakaabutan. Ang dako nga ng labanan ay yung hinaharap mismo si Satanas. Di nga ron sa pahalik-halik sa mga sanggol at sa paglilibing sa mga patay at sa pagdadala ng patalim na kasing liit ng pluma. Bagkus, doon sa isa ng dalay tabak na may dalawang talim na pupwesto doon sa mismong harapang hanay ng labanan. Yun nga, kita nyo? Yun nga ang mahalaga. Naroon nga ang kasagsagan ng pakikipaglaban. Doon sa kung saan nakatayo ang kaaway. At doon sa likuran, di nila papansinin. Kita nyo? Wala kang makukuha roon ng mga pangungutya. Walang mga ganoon doon. Ang mayroon lang, Doktor ganito at ganoon, nagagalak kami na makita ka, aming reverend na kapatid, Doktor ganito at ganoon, banal na Santo Padre. Kita nyo? Oh, naku. Pero kapag naroon ka, yung matandang Beelzebub, yung diablo yan, yung hipokritong yan, siya'y wala nang iba't ang diablo mismo. Magpapasimula nga doon ang kaguluhan sa tuwina. Siya nga po, kita nyo? Doon nga siya nakatayo. At sa ganoon nila napagkilala, na hayan nga ang salitang yon na pinagtibay, pinatunayan na yun mismo yon. At mangyaring alam nyo, marahil ang kabataang si Juan na ang kanyang puso ay di pa nadudungisan ng bunton ng mga teolohiya. Marahil may sinabi siyang parang ganito. Think of it. Right here in the ship. Isipin nyo, dito mismo sa bangka, itong nag-iisang siya na napagkikilala sa pamamagitan ng salita ni Jehovah, na lingkod ni Jehovah, na sa kanya'y nalulugod siya, ay narito sa bangka kasama natin. Grabing panatag na pakiramdam. Oh, kung tayo lamang sa gabing ito'y masasalo natin ang pananaw na yan. Ang mismong Jehovah, na lumikha ng mga kalangitan at lupa, ay narito mismo sa munting sisitlan natin habang naglalayag tayo sa maringal na karagatan ng buhay. Dahil ang Espiritu Santo ay si Jehovah sa inyo ng Espiritu na nasa loob nyo. Kita nyo? Ang Diyos, ang Espiritu Santo, ay ang Diyos mismo na nasa inyo. Sinabi ni Jesus, sa araw na yon ay mapagkikilala ninyo na ako ay nasa Ama. Ang Ama ay nasa akin, ako'y nasa, at kayo'y nasa akin. Oh, grabe. Pagkatapos ang Diyos, ang buong kabuuan ng Diyos, ay kanyang ibinuhos kay Jesus. At ang buong kabuuan ni Jesus, kanyang ibinuhos sa kanyang iglesia. Ibinahabahagi ang kanyang sarili sa araw na yon ng Pentecostes. Bumaba ang haliging apoy at pinagbahabahagi ang kanyang sarili, ang kalwalhatiang Shekinah, at inilagay yon sa magkakaibang individual. May mga dila ng apoy na nakita sa ibabaw ng bawat isa. Ang Espiritu Santo, ang Diyos, ipinakikilala ang kanyang sarili sa mga tao. Amen. Hindi ba't masasabi mismo na ito'y kamangha-manghang biyaya? Napakasarap sa tenga. Grabing panatag na kalooban. Ganon na lamang kapanatag ang ating mismong pakiramdam na malaman na sa pagmamaneho natin sa mga daang bayan sa anumang ginagawa natin na hayat si Jesus ay nakahimlay sa bangka. Amen. Ang isa na siyang may kakayahang gumawa ng anumang himala ay magagawa ang anumang ilayon niya na magawa't ginagawa muli ito na ganap na ipinakikilala ang kanyang sarili. Narito siya sa munti nating bangka habang sumasalimbay tayo sa marilag na karagatan ng buhay. Kung paano siya noon, ay gayon din sa ngayon. Grabing panatag na pakiramdam habang naglalayag sa naliligalig na mga anod ng buhay. Hayan nga si Mel Johnson, isang mahusay na mga awit, ang munting taga-Sweden na umaawit, sa pagtawid ko sa ilog ng Jordan. Isipin niyo ngayon, sa pagsapit niyo sa ilog doon, siya nga'y naroon din. Di kita iiwan ni pababayaan man. Grabing pangako sa pagsalimbay sa naliligalig na anod. Sila nga'y parang tulad din natin sa panahon ngayon. Yung mga alagad doon na nasa bangka nung gabing yon, matapos ang revival,
na pinagdiriwang ang mga resulta. Now, maybe between the revivals now, ngayon, marahil sa pagitan ng mga revival ngayon, tayo ngayon nananabik sa isa na namang maantig na pagkilos na may kinakailangang mangyari ngayon na maglalakip sa iglesia na magkakasama. Magkakaroon ng isang kung anong pagtulak, ganun ngang pamamaraan ng Diyos sa tuwina na ipaglakip ang kanyang bayan na magkakasama. Naniniwala ako na ito nga'y binubuo na susupili ng lahat ng di sasang-ayon sa kanila pagkatapos ay ibubunsod ng iglesia ay maglalakip-lakip na magkakasama. At hinihintay natin na ito'y mangyari. At nabubuhay na tayo sa mga resulta ng dakilang revival na ating tinugaygay at siya'y nagpapahinga. Siya'y nagpapahinga nung panahon na yun, gaya nung pagpapahinga niya matapos na makumpleto niya ang kanya mismong paglikha sa Genesis. Sinabi riyan ng Biblia, at sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga sa lahat ng kanyang mga ginawa. At ngayon, natapos ni Jesus ang araw na yun, at siya'y nagpapahinga sa mga gawa na ginawa niya nung araw na yun. Nagpapahinga para sa isang higit na malaki uling gawain na magsisimula kinabukasan. Kita niyo? Nagpapahinga ng konti. At yan po ang iniisip ko na ginagawa niya ngayon. Yung mantig na pagkilos ay wala na dun sa mga tao. Di mo na nga makita ang pagkapanabik di tulad ng dati. Nagkaroon na tayo ng mga nasa 10 o 15 taon na ang nakararaan nung magsimula ang revival. Isa sa pinakamahabang revival na nagkaroon tayo. At ipinapakita ng kasaysayan ng isang revival ay nagtatagal lang ng di lalampas ng 3 taon at matagal na yun. At nagkaroon nga tayo sa huling panahon na ito ngayon na umabot ng 15 taon. Yung apoy ng revival na yon ay lumaganap sa palibot ng mundo. Pero mistulang ang ngayon ay nasa pagpapahinga. Iniisip-isip nga natin, bawat isang lingkod na puspos ng Espiritu at nakatingala. Panginoong Jesus, alam ko na may kung anong bagay na mangyayari. Nararamdaman ko ang panggigipit na parating. Minamahal kita, Panginoon, at ngayon gusto kong makita ka sa kapayapaan, Panginoon. Iyong tulungan kami. Kami po'y naghihintay lamang sa iyo. Ganun nga ang dapat na ikilos. Sa ganun ngang paraan, na yung mga alagad na yon ay pinag-uusapan nila ang kanilang nasaksihan. At pagkatapos, bigla na lang dumating ang kagipitan. Si Satanas ngayon, hindi nga niya kayo bibigyan ng pagkakataon man lang na makapagpahinga ng matagal. Kapag hayan ka't nagsasaysay ka tungkol sa Panginoong Jesus at tungkol sa kanyang mga gawa, siya nga'y dadakot-dadako roon para guluhin yon. Pagkatapos nga'y dumating na ang kaguluhan, bigla-bigla, nagsimulang umuga ang bangka, nagliliparan ng mga layag, nangabali ang mga saguan, at ang tubig ay pumasok na sa loob ng bangka. Ayan na nga ang pagliligalig, kita nyo? Bigla na nga lang yung nangyari. Lahat ng pag-asa para makalpas doon ay malabo na. Gayong nakita nila siya na gumawa ng maraming dakilang mga bagay. Kapag dumarating talaga ang pagliligalig, nakakalimutan nila ang lahat ng tungkol doon. Ngayon gusto kong tanungin kayo ng isang bagay bilang isang kapatid. Hindi ba't yan mismo ang kinikilos ng mga tao sa panahon ngayon? Nagpupunta tayo rito sa simbahan dito at nagbubunyi at nagpupuri sa Diyos ng ating mga kapatid na lalaki at iba pa ay napapakinggan natin na nangungusap tungkol sa salita. At napapakinggan natin ang mga pangako. Talagang pinapupurihan natin ang Diyos sa mga bagay na ginawa niya. Pinakikinggan natin ang patotoo ng isa na nagsasabi, dati akong bulag ang mga mata ko, pero ngayon nakakakita na ako. May isa na magsasabi, sinukuan na ako ng doktor sa aking kanser, at sa loob ng 2 linggo o 2 araw, o ano pat, ni munting tuldok man ng kanser ay wala na. Yun nga'y matagal ng panahon ang nakalipas. Wala na nga silang makitang ganoon. Nalagak ako ng matagal na panahon sa isang silyang degulong, paralisado. Pero ngayon, nakakapaglakad na ako ng kasing inam ng sinuman. Napapakinggan natin ng mga ganyang patotoo. Pero katulad nga nun, sigit hayaan yung tumama yon sa munti nating bahay maski isang beses lang. Makakalimutan na natin agad ang lahat ng tungkol sa kalwalhatiang yon na tinatamasa natin. Ang lahat ng mga dakilang bagay na yon. Oh, tayo na yung ganun ngayon. Kita nyo? Yung mga bagay na yon ay nangyayari para sa isang layunin. Nangyayari ang mga yon para subukin kayo. Ngayon, mga suliranin na di natin kayang remedyuhan, na mistulang di kayang solusyonan ng mga doktor at wala ngang kahit ano na makasusolusyon. Sinubukan nilang hilain pabalik ang kanilang mga layag, nililipad-lipad pa rin. Sinubukan nilang gamitin ang kanilang mga sagwan, nasira lang ang mga yon. Nagtakbuhan sila sa gitna ng bangka, napuno yan ng tubig. Kita nyo, ganun na lamang kadeterminado si Satanas na supilin sila. Ngayon, heto't iniisip niya na tulog si Jesus, na ibukod ang mga alagad, at kaya naman magagawa niyang pasukin sila roon. Ngayon, ganun ang nangyayari ngayon. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon si Satanas, heto nga siyang parating, kita nyo? At magpupunta ka sa doktor, sasabihin niya, wala nang kahit anong magagawa.
Masyado na malala. Sino? Wala nga kaming anumang lunas para sa atake ng pagkanerbiyos. Wala kaming anuman dito para sa suliranin sa pag-iisip. Wala kaming magagawa. Arthritis, wala kaming magagawa riyan. Siguro pwede ka namin bigyan ng cortisone, at kaso papatayin ka naman nun. Mangyaring wala talaga kaming ano paman para riyan. Leukemia, wala nga kami magagawa ron. Kita nyo, kaya hayat naliligalig kayo sa kagipitan. Pero tugay-gayin nyo pabalik. Hindi ba't pinagaling niya ang leukemia? Hindi ba't pinagaling niya ang kanser? Hindi ba't isinaayos niya ang lahat na maging maayos? Hindi ba't pinupad niya mismo ang kanyang salita? Kita nyo, naliligalig tayo kapag tumatama yon sa munti nating bangka. Itong munting bangkang ito na sinasalimbayan natin ay marupok kung tutuusin. Napupuno ng mga pag-alinlangan ng mundo. Pansinin, dahil doon sa suliranin na di nila maremedyohan, hayat ang takot ay pumasok kung paanong ganun din ang nangyayari sa ngayon. Maging sa mga suliraning pambansa ay nagkakaroon tayo ng takot. Nagkakaroon tayo ng takot sa mga suliraning pangsimbahan. May takot tayo sa lahat ng dako. Ngayon sasabihin natin, bueno ngayon, ano na lang ang pwede nating gawin patungkol doon? Kung maalala lamang natin na siya nasa loob ng bangka, kita nyo? Sasabihin nyo, pero totoo, oo, nasa loob ba talaga siya ng bangka? Ito nga siya, sa pasimulay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Mapasa hanggang ngayon, ay sadyang panghawakan mo mismo ito. Ito ang lunas, ito ang gamot, ito ang lunas sa bawat atake, ito ang lunas sa bawat kanser, ito ang lunas sa bawat karamdaman. Ito ang Diyos na nahayag sa isang salita. Ang salita ay ang Diyos. Sinabi ni Jesus, ito'y isang binhi. Ang binhi kapag naitanim sa tamang uri ng lupa, ito'y tutubo kung ano ito. At bawat pangako ay may pagbubunga. Nakakalimutan lang natin ang tungkol dito. Yamang nalalaman natin na narito pala siya sa bangka. Nalaman sana nila noon na kanyangang nalalaman ng bagay na yun ay mangyayari. Sinasampalatayanan niyo ba yun? Tunay nga, na nalalaman niya yun. Nalalaman niya at may pagkabatid na talaga na mangyayari yun. Bakit? Ginawa niya lamang yun para patunayan, para subukin ang pananampalataya nila. At kung minsan ay ginagawa niya ang siyaring bagay na yun sa inyo at sa akin, itinutulot niya na mga bagay ay mangyari para makita kung ano bang gagawin natin doon. Sinasampalatayanan niyo ba yon? Sinasabi ng kasulatan na bawat anak na lalapit sa Diyos ay kinakailangan munang masubok, masupil, mapatunayan. Gigipitin ka ni Satanas na patunayan mo ang bawat pulgada ng lupain na aariin mo. Ganun nga ang gagawin niya. Kaya may mga pagkakataon na itinutulot ng Diyos na mangyari ang ganong mga bagay. Ngayon nalalahanin, sila'y nananabik sa pasimula. Haya't ang lahat ng pag-asa'y naglaho na. Yung bangka nila'y, yung mga layag nila na sanay sila na gamitin ang mga yon sa paglalayag, haya't naglaho na rin. Yung mga sagwan, na sanay silang ipangsagwan, nasira ang mga yon. Ang lahat ng pag-asa'y naglaho na. Nagngangalit ang mga alon at halos itaob ang bangka. At kung ano pa, ang lahat nga ng pag-asa'y naglaho na. At samantalang naroon naman kasama nila, nakahimlay sa loob ng bangka. Naroon ang isa na siyang nagpatunay na siyang may lalang ng kalangitan at ng lupa. Amen. Pinatunayan niya kung sino siya sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan na kinuha ng Diyos ang kanyang salita mismo na sinabi niya na gagawin ng kanyang Mesiyas at pinatunayan na ang tao na yun ay ang kanyang Mesiyas at nakahiga nga siya roon sa likuran ng bangka, sa likuran lang nila at sa kabila nun ay takot na takot sila na halos ikamatay nila. Luwalhati, pakiramdam ko nga'y gaya mismo ng iniisip nyo na ako'y isang holy roller. Bueno, ngayon pansinin nyo nung alam ko na parang di ministro pakinggan ang bagay na yon. Pero ito nga'y nagbubunsod sa akin ng mainam na pakiramdam na sabihin nyo na ano't anuman. Kita nyo? Tapos pansinin nyo doon, yung mismong tutulong sa kanila'y nakahimlay lang doon. At nakalimutan lang nila ang lahat ng tungkol doon. Napatunayan na mismo na si Jesus ay yaong Diyos mismo na may kakayahang lumikha ng tinapay. Isang araw bago yon na nung siyaring araw na yon, lumikha ng isda. Pinatunayan mismo na siyang manlilikha at sila'y nagugulumihanan pa rin. Sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga bagay na nasusulat patungkol sa akin, kung gano'n ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga bagay na nasusulat patungkol sa akin, ang mga iyon ang patunay at nagsasabi sa inyo kung sino ako.
Oh, grabe. Kung inaangkin mo na isa kang Kristiyano, heto ang Biblia rito na magsasabi sa iyo kung ano ba dapat ang gagawin ng isang Kristiyano. Sinasabi mismo ng Marcos 16 kung ikaw ba isang mananampalataya talaga o hindi. Kita nyo? Sinasabi nito kung ano dapat ang pagkilos mo. Sinabi ni Jesus, sino sa inyo ang makapaghahatol sa akin ng kasalanan? Ang kasalanan ay di pagsampalataya. Kung di ba namat napatunayan ko na ng ganap sa inyo kung sino ba talaga ako? Sino mang dakilang mensahero katulad noon ay pauna ng isinaysay sa atin ng Biblia. Sa tuwin ay makikita natin kung saan naroon yun sa kasulatan. Yan ang dahilan kung bakit ang Espiritu Santo ay paunang isinaysay na sa atin sa Biblia at napagkikilala na natin mismo na narito ito. At ating niyang napagkikilala yan sa pamamagitan ng kasulatan. Isang pagpapatunay kung ano mismo ito. Nakita natin kung paano ang pagkilos nito sa pasimula. Nakita natin kung paano ang pagkilos nito kay Kristo. Kaya't nakikita natin kung paano ang pagkilos nito sa panahon ngayon. Kita nyo? Kaya alam natin kung ito ba'y ang Espiritu Santo o hindi. Dahil ihahayag nito at pagtitibayan ng salita ng Diyos, ibubunsid ito na mabuhay. Ngayon, ito nga ang mga ito na magpapatotoo patungkol sa akin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sinasaysay ng mga ito sa inyo kung sino ako. Kung tutuusin, ay dapat ngang napagkilala nila yon na kung siya ang siya ring Diyos na may kakayahang lumikha ng tinapay, ay mangyaring siya rin ang may likha ng mga hangin at mga alon. Tunay. Hindi nga siya bahaging Diyos lamang. Siya ang buong Diyos. Nilikha niya ang mga hangin at mga alon. Kung ang ibang mga bagay ay tatalima sa Kanya, at siya ang may likha, hindi ba't marapat lamang na tumalima sa Kanya ang mga hangin at mga alon? Amen. Pansinin, alalahanin natin, siya rin ang may likha nitong mga katawan natin, at hindi ba't marapat lamang na mga katawan natin tatalima sa Kanya? Amen. Isuko niyo lang ang inyong mga pag-iisip sa Kanya. Isuko niyo ang inyong buhay sa Kanya. Isuko niyo ang inyong pananampalataya sa Kanya. At masdan niyo ang katawan na yan na tatalima sa kung naman ang sasabihin niya. Kung isa kang lasenggo at di mo kayang ihinto ang pag-inom ng alak, isuko mo ang buhay mo sa Kanya at ang tabayanan mo lang, hindi ka naiinom pa. Kung isa kang maninigarilyo na di kayang mabuhay ng walang sigarilyo at nagsisikap ka na maihinto mo yun at di mo talaga magawa, siga't isuko mo lamang yun sa Kanya at ang tabayanan mo ang mangyayari. Ibubunsid niya ng katawan na yan na manumbalik sa ilalim ng Kanyang salita. Siya nga po, pero kinakailangan mong maisuko yan sa Kanya. Kinakailangan mong sampalatayanan siya. Siyang lumikha sa ating mga katawan. Tatalima maging ang mga ito sa Kanya. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Kung isa ka talagang Kristiyano, yun at yun ang narapat mong gawin. Sasabihin niyo, may bubunsod niya ng mga katawan natin ay tumalima? Oo, naniniwala kung tayo ang may saklaw dito. Kung ganon, di ka pa buong nagpapasakop dahil di ka nga sa sarili mo. Patay ka na. Ikaw ay patay na. At ang iyong buhay ay nakakubli sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at natatakan na ng Espiritu Santo. Paano ka nga makatatakas mula riyan? Iniisip ko na kinakailangan natin ng isang revival. Ang mga buhay natin patay na. Tayo mga patay na sa sarili nating mga pag-iisip. Ang pag-iisip natin, banal na pag-iisip na. Yung mga lumang makasanlibutang pag-iisip na nagpapadpad sa inyo kung saan, kayo nga'y patay na sa mga ito. At ang inyong buhay ay nakakubli na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at natatakan na ng Espiritu Santo. Grabing kinalalagyan, grabing kapanatagan. Oh, grabe! Ganong katagal ang itatagal? Kaya't hanggang sa susunod na revival pa? Hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Mga taga-Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Grabing panatag na pakiramdam na nababatid at nakikita ang Espiritu Santo na binabago ang kalikasan nyo mula sa pagiging masama. Amen. Kaya naman mababatid na natin na tayo lumipat na mula sa kamatayan patungong buhay. Nakikita na natin ang Espiritu Santo na nabubuhay sa atin, ang kanyang buhay. Sinabi ni Pablo, ang buhay na dati kong ipinamumuhay, hindi ko na ito ipinamumuhay. O hindi na ako ito, kundi si Kristo na nabubuhay na sa akin. Yun nga, siya'y lumipat na mula sa kamatayan patungong buhay, at si Kristo'y nabubuhay na sa kanya. Ligtas na sa kapanatagan. Si Kristo na mismo ang nagtitimon ng bangka. Ang kinakailangan na lamang gawin ni Pablo'y maupo ng tahimik at tumalima sa kanya. Pansinin, ibubunsod ng Diyos na ang ating mga katawan ay tumalima sa Kanya, na sinabi niya sa San Juan sa 6 na kabanata,
Sino man na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may walang hanggang buhay at ibabangon ko siya sa huling araw. Isipin niyo yun. Tumatalima ang ating mga katawan kapag wala na tayong pamamahala rito. At ito'y manunumbalid sa sangkutsarang alabok na haya't magsasalita ang Diyos sa katawan na yun at babangon yun muli sa wangis ni Jesus Kristo na nabuhay na maguli. Kaya, ano pang ikinapag-aalala niyo tungkol dito? Kung ito'y nasa mga kamay na ng Diyos, hayaan niyo lang, Amen! Dahil Kanya itong ibabangon sa huling araw. Ipinangako Niya na Kanya itong gagawin. Yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Nasusulat yun sa Kanyang salita. Ano pa bang ikinababahala niyo rito kung ganoon sa munting matandang bangka na ito? Siya'y naroon sa loob nun. Kung wala pa siya riyan, huwag na huwag kayong uuwi sa gabing ito hanggang sa siya mapariyan na. Mapanganib na bagay ang subukang maglayag na wala siya. Lulubog ka, yak yan. Pero di ka nga tuluyang lulubog. Kung lububog ka man, ibabangon at ibabangon ka niya uli. Kaya anong magiging diferensya? Ang walang hanggang buhay, ang Diyos na siyang may kakayahan na ibunsod ang lahat ng nilalang na tumalimas sa Kanya. Gustong-gusto ko nga ang lumang awitin na yon sa simbahan. Ang mga hangin at mga alaw na tumatalima sa kalooban niya. Pumayapa, tumahimik ka. Pumayapa, tumahimik ka. Ang lahat nga'y tatalim at tatalima sa Kanya. Ang buong kalikasan ay tatalim at tatalima sa Kanya. Siyang may likha ng kalikasan. Amen. Matapos na ang mga ala, nung masumpungan ng mga lagad na sila'y nasa bingit na, marahil ay biglang pumasok yon sa diwa nila. Matapos na mapagtanto nila na wala silang magagawa na kahit anuman tungkol doon, marahil ay biglang pumasok yon sa diwa nila. Naku, nasa terribleng kalagayan tayo ngayon. Mamamatay na ako. Di ko gustong malunod. May isa sa kanila roon ang marahil nagsabi, Sandali lang. Hindi ba nyo napagtanto sa isipan nyo na singay naroot na kahimlay? Heto nga tayo na pinag-uusapan natin kanina ang lahat ng tungkol sa Kanya. Nagpapatotoo tungkol sa Kanya, tungkol sa mga dakilang gawa at sinasabi pa natin siya ang Mesiyas. At heto nga siya, nakasama natin dito. Luwalhati, grabing pakiramdam. Naisip niyo na ba nung panahon na nasa dulo na kayo ng inyong tahakin? Mga 8 buwan ang nakararaan, noong nakakita ako ng pangitain sa bahay at nalaman nyo ng tungkol doon, Ginoo, anong panahon na? Nung makita ko yun, marinig yung malakas na dagundong doon sa pangitain na yun. Nakita ang 7 mga anghel na dumarating na kinuha ko. Sinabi ko sa inyong lahat, yun na marahil ang dulo ng aking tahakin. Pumunta ako sa may bahay ko at sabi ko, Honey, ito na marahil ang wakas. Di ko lang alam, ilan sa inyo rito ang nakapakinig na doon sa tape? Bueno, alam nyo nga yun, kita nyo? Sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon. May kung anong bagay na mangyayari, di ko lang alam. At nagpunta nga ako sa may bahay ko at sabi ko, Mahal, siga't sasabihin ko sa iyo kung anong gusto kong gawin mo ngayon. Kung ito na talaga ang katapusan ko, nagpakita ang Diyos sa akin ng isang pangitain. Di niya lagi sinasabi kung ano yun. Di niya yun sinasabi sa mga propeta ng lumang tipan o ng bagong tipan kung ano ba yun. Madalas yan. Maliban na lang kung gusto niyang ipaalam yun sa kanila. Isusulat nga nila yun, kita nyo? Kaya ibig sabihin, ay hindi sila ang may obligasyon doon. Ang Diyos ang siyang gagawa ng isang bagay. Kung ang Diyos ay di dumating sa eksena ng 15 minuto nung isang umaga bago ako umalis, ang iglesia nga rito ay di na magtatagal pa. Tanungin niyo po si kapatid na Carson. Kung ang Panginoong Diyos ay dinangusap sa akin ng 15 minuto bago ako pumunta rito, masasabi kong sa pangalan ng Panginoon na ang iglesyang ito ay di na magtatagal dito ng 6 na buwan mula ngayon. Mangangalat kayo na gaya ng mga tupa. Pero ang Panginoong Diyos, sa kanyang kahabagan, ay nangusap sa akin na wala man lang akong alam tungkol dito. At nagpunta at sinabi ito kay kapatid na Carson. Sa isang iglap ay biglang nahayag yun. At ayun nga yun. Ngayon, narito po si kapatid na Carson. Kita nyo? Ako nga'y nagagalak na sa panahon ng kaligaligan, siya nga'y narito sa bangka. Amen. Sadyang ang ganon na lamang na pinagpala ang pangalan ng Panginoon. Kung may salita lamang ako, may bokabularyo lamang ako, na kung anong partikular na salita na masasambit ko para ihayag kung gaano siyang kahalaga sa akin. Pero wala nga akong salita. Tayo, siya, sinabi ng propeta, siya'y tagapayo, Pangulo ng kapayapaan, makapangyarihan na Diyos, walang hanggang Ama, at tapos naubusan na siya ng mga salita ng maglalarawan na sinabi na lang niya, siya'y kahanga-hanga. Naubusan siya ng mga titulo na maibibigay pa niya sana sa kanya. Tagapayo, Pangulo ng kapayapaan, makapangyarihan na Diyos, walang hanggang Ama, at kahanga-hanga. Amen. Sadyang mapapapurihan natin ng lubos ang dakilat
makapangyarihang Panginoong Diyos na Jehova. Sa gitna ng idolatria, sa gitna ng pagiging makamundo, sa gitna ng lahat na ng klase ng pagkarito at paglalabo-labo, atin pa rin taglay siya sa bangka. Oh! Sa araw na ito na panahon ng mga relihiyon na hindi na nila matukoy kung saan ba dapat tumungo, ganun na lamang ang kagalakan ko na malaman ng siya ring Diyos na taglay ang siya ring kalwalhatiang Shekinah, na siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman ay naroon sa bangka. Nababatid na kinakailangan kong kaharapin kung si magtatagal pa ang libis ng lilim ng kamatayan. Hindi na nga nakapagtataka na sumigaw si David noon, "Di ko katatakutan ng kasamaan dahil ikaw ay nasa bangka." Amen. Tunay ngang nasaksihan nila yon. Ganong karami ang kanilang nasaksihan na di nila kayang isaysayang lahat ng yon na mga nasaksihan nila. Ngayon, dumating nga sa diwa nila na siya nakahimlay lang sa malapit kasama nila. Ngayon, siya nga higit na mas malapit sa inyo kaysa sa kung gaano siyang kalapit noon sa kanila. Tama ba? Ako'y kasama ninyo ngayon, pero mapapasa inyo. Kaunti pang panahon ay hindi na ako makikita pa ng sanlibutan. Subalit makikita ninyo ako. Dahil ako'y magiging kasama ninyo. Mapapasa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kapatid na Branham, may lalagak ko ba ang katiyakan ko rito? Haya't si Jesus na mismo ang may sabi, paano ko po malalaman? At ang mga gawa na aking ginawa ay gagawin din naman ninyo. Ayan nga, sinasampalatayanan niyo ba ito? Ganun nga, ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Iniisip ko nga na sa oras na yon, kapag dumarating ang kagipitan, na doon natin masasabi na anupat yung mga alagad ay nasabi nila, "Sige, gisingin natin siya. Halika't tumawag tayo sa kanya. Tawagin natin siya sa eksena." Minamahal kong kapatid na lalaki, minamahal kong kapatid na babae, iniibig ko po kayo at alalahanin nyo. Ang sinasaysay ko nga sa inyo rito ay ang siya ring mismong katotohanan. Kung may suliranin kayo sa gabing ito, eto nga siya na nasa abot kamay lang, siya'y maaaring tawagin sa eksena sa kahit na kunting pag-ibot lang ng inyong labi. Siya'y darating at darating sa eksena. Amen. Tawagin niyo si Jesus sa eksena. Gisingin niyo si Jesus dahil siya'y naritong kasama natin at siya'y siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakita nila ang nakabatay sa kasulatang salita ng Diyos na pinagtibay sa Kanya. At ganoon din na nakita natin. At di nga siya mahirap tawagin sa eksena. Siya'y nakahimlay lang doon na naghihintay sa kanila na tawagin siya. Ngayon, binubulay ko nga sa gabing ito, na anupat siya mismo'y nakahimlay dyan sa puso nyo na naghihintay lang sa inyo na gisingin siya. Siya nga. Gustong-gusto ko yan. Sinasabi ng mga tao sa panahon ngayon, ngayon, kung magagawa lang natin na malaman at matiyak, naririnig nga natin sila na sinasabi, ito ay iyon, at ito ay iyon, pero ito ay iyon, ito ay iyon. Ngayon, ito ang sinabi niya, ito ang kanyang salita. Siya at ang kanyang salita ay isa. Hayan ngang maipakikilala siya ng kanyang salita. Yun ang paraan na sinabi niya na magpapatunay na siya ay Diyos. Dahil ang mga gawa na ibinigay sa kanya ng Diyos na gawin ay ginawa niya mismo. Kung di ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung ganoon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Kita nyo? Sa ganoon ngang paraan siya mapagkikilala. Sa ganoong paraan nga rin kayo mapagkikilala. Kung sinasabi mong isa kang Kristiyano, at ang pagkakakilanlan naman ng isang Kristiyano, ng Kristiyanong nakabatay sa Biblia, ay di naman kumikilos sa inyo. Kung ganoon ay may bagay nga na mali. Kita nyo? Itong mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga nagsisisampalataya. Siya nga po, hindi baka sakali na gagawin nila. Gagawin talaga nila. Kung mapagtatanto lang natin na sinarito't kasama natin, ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Narito, ako isa sa inyo sa tuwina, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Sa ika-24 na kabanata, hindi ko kayo iiwan. Sinabi niya yun uli. Inulit, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Tinitingnan ko lamang itong mga kasulatan na naisulat ko rito tungkol doon. Paano tayo makatitiyak? Sa pamamagitan ng napatunayan niyang salita. Siya ngayon naghihintay sa inyo na tawagan siya sa eksena para mapatunayan. Kaya halina kayo't ating gisingin si Kristo sa ating mga buhay.
Papaano niyo gigisingin si Kristo? Sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang salita. Pananampalataya ang nagdadala sa kanya sa eksena. Yun ang nagdadala sa kanya sa eksena, ang pananampalataya. Kaya naman, tawagin niyo siya para patunayan ng kanyang salita. At huwag kayong mag-aalinlangan na matatakot kayo. Huwag niyong gagawin yun. Sadyangang manampalataya sa kanya sa kung paano ito nasusulat. At hayaan niyong matupad yun. At patutunayan sa inyo ng Diyos na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sumasamba tayo sa isang di nakikitang Diyos. Kung may lalaki na lalakad dito sa entablado ngayong gabi na may mga pilat na galing sa pagpapako sa kanyang mga kamay at may mga marka ng tinik sa palibot dito, di nga yun ng Diyos. Napakarami na nating ganoon sa huling mga araw na ito. Kita nyo? Bueno, sino mang mapagpaimbabaw ay kaya nilang gawin yan. Kita nyo? Sino mang manggagaya, mandaraya, ay kayang gayahin yun. Pero ang tanging paraan na makikilala nyo si Jesus ay sa pamamagitan nga ng kanya mismong mga gawa. At yung ganong klaseng lalaki ay hayat sinusubukan lang niyang manggaya na si raw si Jesus. At si Jesus na may di makikita sa ganong katawan hanggang sa makita natin ang mismong pagparito niya. Magsisilitaw ang mga bulaang Kristo sa huling mga araw, ang sabi niya, at magpapakita rin ng mga dakilang kababalaghan, dakilang mga tanda, pero hindi pa rin yun, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan, at nakikita ang liwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pero papaano nga natin malalaman na si kasakasama natin nasa ano bang anyo? Hindi nga sa pamamagitan ng intelektual na mga kaisipan, na wala namang patunay doon sa kanilang buhay mismo. Hindi nga sa pagsasabi lang ng ako'y sumasampalataya. Hindi nga sa ganon. Kinakailangan na may bagay na mangyari sa inyo na ang Espiritu Santo mismo, na pagpapatibay mismo ng Diyos. At kaya naman, kung sinasabi mo na natanggap mo ang Espiritu Santo at di mo naman sinasampalatayanan ng bawat salita na narito, may kung anong bagay nga na mali sa Espiritu na natanggap mo. Ang Espiritu Santo ang sumulat ng Biblia. Di niya pwedeng sabihin, nagsinungaling ako rito. Di ganito ang ibig sabihin ko ron. Hindi siya yan. Siya kasi sakdal. Pansinin, kung papaano siya nakikilala, kung ano siya. Kung sinabi ng Biblia sa mga taga-Kolosas 1:15 na tayo nga'y sumasamba sa isang di nakikitang Diyos. Nang Diyos ay di nakikita. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Kung ganoon ay itong tao na magpupunta halimbawa rito na may mga pilat ng pagpapako at may usok at dugo at lahat na, di ngayon makapagpapakilala na siyang Diyos. Ang sinasamba natin ay isang Diyos na di nakikita. Singay kung papaano noon na di nakikita, ay siyang ang di pa rin nakikita hanggang sa ipakilala niya ang kanyang sarili kay Jesus Kristo. Tama po ba? Ngayon, ang di nakikitang Diyos na ito'y nagpakilala ng kanyang sarili sa inyo. Kita nyo? Kayo ang kanyang templo. Kayo ang inyong katawan ay ang templo ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Yung haliging apoy na nakita ni Moises ay diyon ang di nakikitang Diyos. Yung haliging apoy ang kaluwalhatiang Shekinah na sumasagisag ng di nakikitang Diyos ay nasa malapit. Noong bautismuhan ni Juan si Jesus, ang anak ng Diyos, ang Diyos na di nakikitang Diyos ay bumaba sa anyo ng isang liwanag. Sa hugis ng kalapati na unti-unting dumadapo sa ere, ang di nakikitang Diyos na napagkikilala sa kaluwalhatiang Shekinah. Ang siya ring di nakikitang Diyos ay ipinakilala ang sarili niya sa haliging apoy, isang kaluwalhatiang Shekinah, nung ihandog nila ang templo ng panahon ni Solomon. Yun nga'y dumako at nagpunta. Ang haliging apoy ay dumako roon sa loob sa likod ng mga tabing, doon sa dakong kabanal-banalan sa mga banal. Ang kaluwalhatiang Shekinah ay nagkaroon ng pagkakakilanlan. Ngayon, noong si Pablo ay nasa kanyang paglalakbay noon sa daan patungong Damasco, ang di nakikitang Jesus Kristo ay ipinakilala ang kanyang sarili kay Pablo sa anyo mismo ng kaluwalhatiang Shekinah, isang liwanag na bumulag sa mga matang yun ng isang makasalanan. Amen! Yung siya ring kaluwalhatiang Shekinah na yon ay narito mismo ngayong gabing ito. Ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Kumakatawan sa isang di nakikitang Diyos, pinagtitibay ang kanyang mga salita, gamit ang siya ring mga tanda na kanyang ipinangako na gagawin. Siya nga'y tinawag na roon sa eksena. Ngayon, magagawa niyo na bang tawagin siya sa inyong buhay at sabihin, Panginoong Jesus, sinasampalatayanan ko siya. Sinasampalatayanan ka sa salita mo. Nananampalataya ako na ikaw nga'y narito. Nananampalataya ako na ikaw ay narito sa gabing ito para tulungan ako.
Ninanais ko na ikaw po'y maparito sa aking bangka. Ninanais kita, ang dakilang Espiritu Santo na pumarito. Ako'y nasa kagipitan. Ako po'y may sakit. Isa po akong makasalanan. Ninanais ko kung na ikaw ay pumarito sa akin. Ninanais ko na iyo po akong tulungan. Napagtatanto ko na ikaw po'y naroon lamang na nakahimlay, naghihintay sa akin na tumawag sa iyo. At ako po'y tatawag na mismo sa iyo ng buong puso ko. Ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo habang ginagawa natin yan. Be reverent. Pray like never before. Everybody. Maging mapitagan po. Manalangin kayo ng pinakamainam niyong pananalangin kailanman. Ang bawat isa po'y huminto muna ng ilang sandali at magbulay. Sino kayo? Ano kayo? Saan kayo nanggaling? Saan kayo patutungo? Kung kayo ay pumasok na makasalanan sa dako rito ngayong gabi, na di nyo nakikilala si Kristo, at may pagnanais kayo na siya'y dumako sa loob ng inyong bangka sa gabing ito, at nang sa gayon, matulungan kayo na makalpas na naliligalig na mga anod, at nagnanais kayo na kayo'y maalala sa pananalangin, maaari lang na itaas nyo ang inyong kamay, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, ikaw, lahat ng nasa buong palibot ng gusali. Maari lamang na pagbulayin nyo sa gunitan nyo ngayon, habang ipapanalangin ko kayo na inyong ang buksan lamang ang inyong puso. Yan lamang ang kinakailangan nyong gawin. Ipagtapat nyo lang, sabihin, Panginoon, ako po'y nagkamali. Ninanais kong alalahanin mo po ako. Panginoong Diyos, nakikita mo po ang mga kamay na ito. Itong mga taong ito, naniniwala po ako, Ama. Ako'y nakatindig dito sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa kanila. At napagtatanto ko na sa araw ng paghatol, ako po'y dadako roon para sumagot sa bagay na ginagawa ko ngayon. At akin po mismong hinihiling sa pananalangin para sa kanila, Panginoon, lang dakilang ang kalwalhatiang sikay na ng Diyos ay magpakita sa kanila sa oras na ito. Hindi nga sila iiwan nito sa buong buhay nila. At sa paglipas ng kanilang buhay, sa bawat mumunting kagipitan, ang kalwalhatiang sikay na naway umantabay roon, na may pagkabatid na ito'y maaring tawagin anumang oras. Sinabi nila sa mga kasulatan, Ama, na kanilang isinama ka sa kung paano ka mismo at inilagay ka sa bangka. Panginoong Yesus, ikaw ay Espiritu sa gabing ito, dito sa anyo at pangalan ng Espiritu Santo. O Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay amin kang tanggapin sa kung ano ka mismo sa aming bangka, Ama. Iyo pong tulungan kami, Diyos. Iyo pong itulot ng kalwalhatiang sikay na ay lumitaw sa amin at magkaloob ng kapayapaan. Wala po akong alam na dapat kong gawin, Panginoon, kundi ang sabihin itong sinabi mo mismo. Walang sino man ang makalalapit sa akin, maliban na palapitin siya ng aking Ama unang-una, at ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At sa likurang eksena ng mga kamay na ito, na naniniwala akong may sinseridad doon, na itinaas nila ang mga kamay nila sa iyo. Kaya dalangin ko, Panginoong Yesus, kung ganoon, na bilang iyong lingkod, itinatagubilin ko sila sa iyo bilang mga tanda ng pagtitipong ito rito sa Chicago. Itinataboy ng mariin ng diablo na di na sila salingin pa uli. Sila'y pagmemay-ari na ng Diyos, na di sila masaling ng kamay ni Satanas hanggang sa sila'y ganap na makatayo na ng may katatagan at may pagkabatid kung paano pakilusin ang kanilang sarili at labanan ng kaaway. Itinataboy ko ng mariin ng kaaway sa pamamagitan ni Jesus Kristo na lumayo sa mga taong ito. Naway ang mapagmahal na Espiritu Santo ay hawakan sila, dalhin sila patungo sa pagbabautismo sa tubig at sa bautismo ng Espiritu Santo, na pagkatapos ay tatatakan na sila patungo sa kaharian ng Diyos hanggang sa pagparito at pagpapakita ng nakikitang katawan ng Panginoong Yesus na agaw pa itaas sa kanyang mga nobya. Sila po'y pagmemay-ari mo na, Ama. Naway ang dakilang Diyos ng kalwalhatiang sikay na ay mapasa kanila ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus Kristo, akin itong itinadalangin. Amen. Ngayon, sandali lang po. Yun po ang unang bagay na dapat gawin. Ngayon, ang ikalawang bagay na dapat gawin, kapag natanggap nyo na siya, ay maging saksi rito, dahil siya ang dakilang saserdote ng inyong pagtatapat. Hindi niya kayo matutulungan hanggang sa unang-unat sa pamamagitan ng pananampalataya ay inyong tanggapin siya at hayagang magtapat sa mga tao na siya ang inyong tagapagligtas.
Siya, kung inyong ipagtatapat siya rito, o ikahihiya niyo siya rito, kanya kayong ikahihiya roon. Kung hindi niyo siya ikahihiya rito, kung ganoon, ay di niya kayo ikahihiya roon. Sa palagay ko, sa pagtatapos ng pagtitipong ito, haya't ang bawat isa ng mga narito na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas nyo, ay narapat lamang na dumulog dito sa entablado at sabihin kung ano ang ipinangyari ng Diyos sa inyong puso. Ngayon, siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusang ukol sa ating kapayapaan ay ninasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo. Ngayon, wala pong mga prayer card dito. Ang mga tao, tayo ngayon nanalangin na sa mga may sakit nung isang gabi. Pero may puwersa akong nararamdaman na gawin ito. Ilan po ang mga may karamdaman na narito? Pakitaas lang po ng inyong mga kamay. Kayo na mga may sakit at nangangailangan. Kilala ng Diyos kung sino-sino kayo. Manampalataya lamang. Ngayon, wala pong aalis mula rito sa loob ng ilang mga minutong kasunod. Isa po itong malaking bagay. Isa po itong dakilang bagay. Kaya kung may di mananampalataya rito na di naniniwala rito, hinahamon kita sa pangalan ni Jesus Kristo na pumarito ka, sige gawin mo ito. Kung may nalalaman kang iba pang paraan maliban sa salita ng Diyos at ito nga'y ang salita ng Diyos, gusto kong makita itong maipangyari. Kung ganoon, kung di mo rin naman magagawa, ay sumampalataya ka rito. Ngayon, ang bawat isa po na narito ay tumuon lang ng diretso sa direksing ito o tumingala. Mas mainam po yun. Sa tingin ko'y mahahatak ko ang atensyon nyo sa isang bagay na di dapat ako. Gaya nga ni Pedro, ni Juan nung sabihin nila, tumingin ka sa amin. Di po ganoon ang ibig kong sabihin. Tayo nga'y tumingala na lamang. At magsisipi po ako ng isa pa pong kasulatan. Siya ang dakilang saserdote ng ating pagtatapat. Alam natin yan. At siya rin ang dakilang saserdote na ito maaaring mahipon na mahabag sa ating kahinaan. Tama po ba? Ngayon, igagala ko po ang paningin ko at titingnan ko kung sino ang makikita ko rito ng mga kakilala ko na. Dahil may ilan ako rito ng mga kasamahan ko na nakaupo rito, na galing pa ng tabernakulo doon sa amin. At ang isa sa kanila'y nakikilala ko. Eto nga siya, nasa bandang ibaba roon. Si Ginang, ang pangalan niya dati ay Griffin. Nakalimutan ko lang kung ano ng pangalan niya ngayon. Si kapatid na babaeng Rosella po ay narito. Siya at ang nanay niya nakaupo rito. Isang ang nalulong sa alak noon dito sa Chicago. At pinagaling siya ng Panginoon sa pagtitipon. Lahat naman kayo halos ay kilala si Rosella na narito sa mga pagdinisyon at iba pa sa mga dako kung saan siya nakadalo na pinapatotoo yun. Isang ang lulong na lulong sa alak dati at ngayon ay isa ng kalugod-lugod na Kristiyano at sadyang tinawag nung siya rin kalwalhatiang Shekinah. At hindi nga yan kumukupas. Siya nga, hindi ba, Rosella? At ngayon, iginagala ko uli ang aking paningin sa paligid. Di lang po ako sigurado. Pero sa palagay ko'y kilala ko itong binibini rito na nakaupo sa pwesto rito. Yung pangalawang babae sa dako rito, na yung mga kamay niya'y nakatakip sa kanyang bibig. Di ko lang masabi ang pangalan niya. Oo, ikaw po. Hindi ba't nagpupunta ka roon sa tabernakulo? Kayo po ba si Ginang Peckinpah? Tama po ba? Tama nga, ang palagay ko. Sige po. At pagkatapos dito naman, doon sa ikatlong babae sa likod, si Ginang Way, ang may bahay ng lalaki na natumba sa sahig na namatay doon sa simbahan ng isang araw dahil sa atake sa puso, at yung lalaki nga'y binuhay na nakaupo rito. Meron na po ba rito hindi pa nakakasaksi sa isang tao na binuhay muli mula sa patay? Kung di pa kayo nakakasaksi, itaas niyo ang inyong mga kamay na di pa kayo nakakakita ng binuhay mula sa patay. Sige, tumayo ka, Ginong Way. Ako nga'y nangangaral ng mga oras na iyon na katulad mismo ngayon na ang kalwalhatiang Shekinah ay naroon at bigla na lang inatake siya sa puso. Yung mata niya ay umatras sa likuran ng mga talukap niya. Ngayon, magagawa niyo ngang isara ang mga mata niyo, pero di niyo magagawa na yung mata niyo ay iatras niyo sa likod ng mga talukap niyo. Yung kanya pong may bahay na naroon na isang rehistradong nurse na ng maraming taon, siya ngay napasigaw nung suriin niya ang puso ng lalaki at makitang wala na siya. Pinakalma ko ang mga naroon. Bumaba ako. Nangangaral po ako noon. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanya at pinakiramdaman ko. Tumingin ako sa may bahay niya at ang sabi ng asawa, wala na siya at sinubukan kong imulat ang mga mata niya. Nakita ko mismo yung mga mata niya na umatras na sa loob. Yung likurang bahagi, yung talukap, iminulat ko ng paganoon. Wala na nga siyang pulso kung papaanong ganito yon. Sabi ko, Panginoong Jesus! At siya'y dumating sa eksena. Ipinatong ko ang kamay ko sa lalaki at nagsalita siya. Sinusubukan niya magsalita. Kapatid na Branham, siya nga'y hinang-hina na noon na di niya magawang, pero narito siya ngayon na nakatayo sa gabing ito. Isang tropeo ng biyaya ng Diyos. Ngayon, yan po'y isa sa 5 o 6 na napatunayang kaso ng patay na.
Kuminsan pa nga'y 6 o 8 oras na ang nakalipas na nanumbalik muli sa buhay sa pamamagitan ng presensya ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng panalangin. Di ko lang po sigurado kung ito pong munting binibini na nakaupo rito, sa palagay ko ay isa siya, kilala kita. Di ko lang alam ang pangalan mo, pero kilala kita. Tama po. At heto rin si kapatid na Brown, sa tingin ko ay tama yun. Kung di ako nagkakamali na nakaupo, si kapatid na Brown po ba yan? Hindi po pala. Pasensya na po. Sige po, sa tingin ko yun na ang lahat, sa palagay ko. Sigit, manalangin na kayo ngayon. Sabihin, Panginoong Yesus, itulot mo na aking mahipo ang iyong damit. Ikaw ang dakilang saserdote. At alam ko na si kapatid na Branham, di niya ako kakilala. Wala siyang nalalaman na anuman tungkol sa akin, pero nakikilala mo po ako. At kung iyon lang papayagan na mahipo ko ang iyong damit, ako'y nagnanais na mapagaling. Ngayon, manalangin lang kayo ng panalangin na yan. At ako na may ihiling ng ganito sa Diyos. Panginoong Yesus, at sa pagtatapos ng pagtitipong ito sa gabing ito ng mga tao, maraming mga baguhan ang nasa loob ng pintuan, at marahil din nila ito maunawaan, pero iyo pong itulot na kanila mismong mapagkilala na ang mensahe ay totoo. Pumarito ka, Panginoong Yesus, at magkaloob sa amin. At may pasakop nawa namin ang aming mga sarili ng magkakalakip upang ang di mananampalataya o itong mga bagong silang dito ng mga Kristiyano ay makita nila na ang kalwalhatiang sikayna ng Diyos ay narito mismo ngayon na pagkilala ng litrato, maging ng siyensya sa mga kaiglesiyahan sa buong mundo. Ikaw po'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kami po'y sumasampalataya sa iyo. Ang Panginoong Yesus naway purihin ng Panginoon. Ngayon, ipinakikilala nga mismo ng Diyos ang kanyang sarili rito. Ngayon, naniniwala po ako na totoo yan. Ngayon, sige po't ang ilan sa inyo'y dumako sa bahaging ito rito, at pagkatapos dadaan po kayo sa gawi rito, at pagkatapos sunod-sunod na, umikot dito. At sigit manampalataya po lang na, ngayon wala po sanang magpapalakad-lakad ngayon, manatili lamang ng taimtim. Ngayon, di ko pa sinasabi na kanyang gagawin ito. Umaasa lamang ako na gagawin niya. Pero hindi po ba't kung gagawin niya yun, ay yun na mismo ang pagpapatibay ng salitang ito, na siya ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Was that how you people knew he was the Messiah at the beginning? Then he's identifying himself in his church tonight. That he's the same Messiah. If you'll only believe him. Hindi ba't sa ganung paraan na pagkilala ng mga tao na siya ang Mesiyas doon sa simula? Kung ganoon ay pinakikilala na niya mismo ang kanyang sarili sa kanyang iglesia sa gabing ito, na siya mismo ang siya ring Mesiyas na yon, kung kayo lamang ay makasasampalataya. Ngayon, manalangin lamang po. Kinakailangan kong ibanal ang buo, ibuhos ang buo kong pansin, ang ibig kong sabihin, sa isang gawi rito, kaya't tumuon sa mga tao rito tumingin. Ako, siya nga't salamat sa Diyos. Narito nga ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, inilalagay ko ang bawat espiritu sa ilalim ng aking pamamahala para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, alam niyo na ang ibig sabihin nito. Maging taimtim po lamang. Kaya nga ang liwanag na nakalutang sa ibabaw ng isang munting babae na nakaupo riyan sa likod, isang kabataang babae, nakasuot ng kulay rosas na damit, nananalangin siya para sa kanyang asawang lalaki. Ang asawa po'y tumalikod sa pananampalataya. Nakaupo ang babae diyan sa tabi ng poste. Sasampalatayanan ito ng asawang lalaki. Tatanggapin ito at ipangyayari ng Diyos ang himala na yan para sa iyo kung iyo lamang itong sasampalatayanan. Ang ginang naman na nakaupo sa tabi mo ay nagbubulay rin tungkol sa kanyang asawa. Hindi po. Sa kanya po palang kapatid na lalaki na ipapasok na sa ospital kinabukasan sa Veterans Hospital. Kung masasampalatayanan mo rin, yan nga'y ipangyayari sa iyo. Siya nga rin kung makasasampalataya ka rito. Heto ang isang lalaki. Pagpalain ka ng Panginoon. Sigit iyo lamang tanggapin ito. Matatanggap mo ang hinihiling mo. May isang lalaki riyan na naoperahan dahil sa kanser. Siya po'y nakaupo sa dako rito. Kung makasasampalataya ka, ikaw ay gagaling. Sasampalatayanan mo ba ito? Ginoong Wilcox, tumayo ka. Tanggapin mo ang kagalingan mo. Alam ng makalangit na Ama na di ko pa nakikita ang lalaking ito sa buong buhay ko. Tama. Huwag na huwag ka nang mag-alala, Ginoo. Tayo ba hindi magkakilala? Sigit, iwagayway mo lang ang kamay mo sa isa't isa. Sige po. Ano yun? Ang kaluwalhatiang sikayna.
Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. A colored lady here with a hernia. Complications. Ang babaeng itim dito na may hernia, mga komplikasyon. Ginang Burnett, sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ni Jesus Kristo? Kung ganoon ay matatanggap mo. Amen. Di ko pa nakikita ang babaeng ito sa buong buhay ko. Hayan din ang Mehika. Nakaupo siya riyan sa likod. Lubos na pinahirapan nito ang lalaki riyan na nakatingin ng diretso sa akin. Oh, kung magagawa ko lang, nasabihin ng Panginoon sa akin kung sino ito. Ginoong McGill, tumayo ka, tanggapin mo ang kagalingan mo sa pangalan ni Jesus Kristo. Hindi ko pa nakikita ang lalaki ito sa buong buhay ko. Alam yan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. May isa pa rito. Heto nga isa pang lalaki rito. May pamumuo siya ng dugo sa palibot ng puso niya. Nakaupo riyan sa pinakalikod na hilera. Nananampalataya ka ba na ikaw ay pagagalingin mismo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at paigihin ang lagay mo? Ito lang ang tanging pag-asa mo para mabuhay. Ang lalaking ito rito na nakaupo sa bandang dulo rito, siya po'y nananalangin para sa isang lalaki na nasa Norway. Siya'y nananalangin para sa kanyang kaibigan. Ang lalaki mismo'y nagdurusa ng sakit sa likod. Tama yun, hindi po ba? Itaas mo ang iyong kamay. Ayan nga, natanggap mo ang ninanais mo. Tumawag lamang kayo sa kanya. Narito siya. Narito siya sa bangka. Nananampalataya ba kayo sa kanya? Tumayo kayo kung ganon at sabihin, Panginoong Yesus Kristo, akin ka pong tinatawag ngayon. Nananampalataya ako sa iyo. Tinatawag po kita sa eksena para sa akin. Itaas niyo lang ang inyong kamay at sa sarili niyong paraan, ihiyaw niyo ang pangangailangan niyo sa sarili niyo. Ikaw ang may sakit, narito siya. Kanya na mismong ipinakilala ng malinaw na malinaw ang kanyang sarili. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Luwalhatiin ng Diyos. Makalangit na Ama, humihiling po kami ng tulong sa oras na ito ng pangangailangan. Hinahamon ko si Satanas sa presensya ng napagkilalang Yesus Kristo sa mga panyong ito at sa mga taong ito. Satanas, di mo na sila mahawakan pa. Sinasaway ka ni Yesus Kristo. Nananampalataya ang mga tao na sinaroon sa bangka. Siya nga'y narito mismo ngayon. Ang kanyang kaluwalhatiang sikay na ay narito sa ibabaw namin. Lumayas ka mo narito, Satanas. Inahamon kita sa pangalan ni Jesus.